Okay, so meron tayong Mio. Ayan o. Ilang taon na raw hindi mandar. So, ito. Syempre, bago tayo maggawa is prayo, linis muna. So, ayan. Lilinisin ko muna to. At, ayan, nilagyan ko na ng plastic para malinis muna. At, bago tayo mag-check, bago tayo mag-isolate, linisin din, saka natin i-check yung harness, no? Ngayon, doon sa mga nagtatanong, no, about doon sa pagdayo ko kay Klinika Moto na bakit daw kailangan pang ganun, pwede naman daw magpalit ng harness. Diba ang kate? Sa'yo, ha? Sabihin, hanggang dito yung nasunog. Na mabigat pare, kung hindi ako nag-check ng wire, nag-overhaul kami, umandar, boom, liyab ang motor. Sisilap to. Umapoy sa customer, nasunog si customer. Pagpapalibing pa problema. Humugot tayo ng import. Diba? Walang masama sa paghugot ng import. PBA nga kung humuhugot ng import eh. JGA Humble Works, yung tropa natin. Kasama natin yan, nag-i-evaluate pagdating sa mga battery, sa mga accessories. Ang nangyari, kukunin namin, i-evaluate niya, bubuksan lahat-lahat, i-check. Binalik na kasi ni Papa yung battery in-evaluate niya. Nandito rin naman. Ayan, tuloy. Ayan, hanggang dito pa. Ginawa niya pa ng wire, hanggang dito. Sunog yung harness niya abot yan hanggang papunta ng, ayan Ito, yung pinaka-trigger switch. O yung sa ACC niya. Ang sabi ng customer, dito nung dinala, hindi lang daw to umaandar. Makina lang, wala. Cannot be yan. So talagang bago tayo gumawa, much better na mag-check muna tayo bago nating galawin. Di ba? Ang usapan, makina. Problema? Wiring. Di ba ang kate? Ayan Mismo, sira. Sunog na sunog Ito pa Ayan Titikin ko pa itong isa. May ginalo pa siya dito. May dinukong pa siyang isa. So, ditching Ngayon, dito. pag naayos natin yung wiring, doon pala natin na Pacheck yung ECU. di ba? Kasi hindi mo ma-check yan pag hindi mo nag-working lahat. Tama. Kailangan ma-check mo muna lahat. Di ba? Pwede nyo madama yung iba dyan. So, titikin nyo isa-isa yan. Pwede naman daw magpalit dito. ng harness. At sasagot ko sa iyo, ha. Una sa lahat, ang harness hindi biro. Mahal ang harness. Lalo na yung Honda Click na yon. Mahal ang harness. Saka kung sabi mong ire-repair o mag-aayos, mag-isolate, mas matibay pa ipapalit ko. So, okay? Kasi yung stock harness, built-in for stock yan. Ibig sabihin, kung meron ka ng mga loaded na ilaw, hindi niya nakaya yung capacity. Mag-o-overload na yon. Okay? Kaya nasunog yung wire na yon kasi overload current na yon. Kaya, bago ka magsasabi sa akin na tanggapin ko yung criticism mo, tanggapin mo rin yung sasabihin ko sa'yo. Okay? Kasi, hindi rin maganda yung sinasabi mo na palit harness. Paano kung yung customer walang pera? O low budget? Pagpapalitin mo ng harness. Diba? So, kung kayang i-repair, i-repair. Diba? Kahit na sala-salabat yan, nare-repair yan. So, ito, konting lesson lang sa'yo, ha? Doon sa mga duda. Pag harness ang usapan, pag wiring ang usapan. Hanggat maaari, kung kayang isalba, isalba nyo. Kasi napakamahal po ng harness ng motor, lalo na yung mga FI. Ito, isang halimbawa, ayan. Ayusin ko lahat yan. Ayusin ko lahat yan. Kung pwede nga lang power appliance, pa-power appliance ko na tsaka doon sa sinasabing nanggagaya ko. Oo, nanggaya tayo pare-parehas Lahat naman tayo nanggaya sa original creator Kay Becky Works, di ba? Kay Sir Redel Llamas. Pero, iba pa rin yung malalim yung pangunawa mo sa wiring. No? Kaya ako nakuha yon kasi bukod sa nakuha ko sa mga vlog niya, naturuan pa ako ng actual. Meron pang mga na-mention sa akin. At meron din mga sinabi sa akin si Sir Redel Llamas na kami lang dalawa yung nakakaalam nun. Okay? So, konting bawas-bawas sa yabang. Kasi, kung magyayabang ka, bago ka magsalita ng mga ganyan, sasabihin mo, siguro doon mo meron ka na munang napatunayan na gawa mong maayos. Kasi, pag wiring ang usapan, ibang technical na labanan dyan. Saka quality ang handog mo dyan. Hindi ka pwedeng sumablay dyan, isang sablay mo, sunog ang motorsiklo. Okay?
pwedeng mag-risk ng masunog pa yung may-ari ng motorsiklo dahil sa kapabayaan ng wirings. Maganda yung sinasuggest mo, palit harness. Pero ang tanong ko sa'yo, uubra pa ba yung palit harness mo kung marami ka ng accessory na kakabit? May MDL ka, may loud horn ka, may mga ilaw ka, di ba? So, konting isip ha. Tanggapin mo rin tong criticism ko sa'yo. Kasi, hindi ako para maggawa ng harness na sasabihin mo sa akin palit harness. Doon tayo sa makakagaang sa customer. Hanggat maaari, makakatulong tayo. So, yun lang. Abangan nyo. Linisin ko muna to, then, titignan ko kung ano yung problema. O, yan. So, ito. Yan. Medyo nalinis ko na kahit pa paano, no? Kahit konti, nalinis ko na. Yan. Yun. Medyo klaro na, no? Yan. Klaro na. So, mas madali na maggawa. Kasi malinis na, no? Kahit pa paano nalinis na. Hindi naman sobrang linis, pero at least yung makakagalaw ka na maayos. Diba? Mas masarap gumawa pagka yung kikilusan mo malinis na. Oh. Mas madali na mag-troubleshoot, diba? So yan, may mga napansin na ako mga putol. So mga duktong kamay, then ito, yan, ito yung CDI nya. So titingnan ko muna kung working lahat. I-check ko yan, no? Alright, so yun lang muna. At troubleshoot ko muna to. Yun, so ito. Ayan, no? Na-check ko na lahat. Hindi ko na pinakita at masyado maraming problema. So natapos ko na yung wire. Ayan, no? So tingnan mo na lang kung gaano kalinis, no? Ayan. Yun, no? Ayan. Hanggang dito. Yun. Ganyan lang tayo mag-wiring. Simple lang. So hindi pa yan naka-tie wrap, no? Ta-tie wrap ko pa yan. Kasi hindi pa yan naka-fix. Magte-testing muna ako. At pinakita ko lang yung wire. So dun sa mga nagsasabing palit harness, so good luck sa inyo, no? Kasi para sa akin, mas mainam na ganitong style. Salba natin kung kaya naman. Actually, pagka marunong ka sa electrical, parang nagiging basic na sa'yo yung ganyang kahirap na problema. Na mas na-challenge ka kasi kahit na maraming trouble, kesa naman pabibili mo ng harness tapos sayang lang yung harness, no? Kung kaya naman buuin mo. Ito. Ayan, syempre nilinis ko na rin yung carburetor. Ayan. So ito. I-assemble ko na lang. Nabuo ko na yung ano. Titingnan natin kung andar na mamaya at subject for testing muna tayo. Tingnan natin kung andar na. Alright, so yun lang. Abangan nyo. Tingnan natin kung gagana na tong motor. Ilang taong nakatambak. Alright. Yun. So, ito. Tapos na. No? Yan. So, medyo marami pang problema pero okay na lahat yan. At importante is maandar na. Follow na lang siguro yung mga dapat palitan. Dapat ayusin. Importante, working na. Maganda ng charging. At pang-click na rin siya. No? So, ayan. Try natin. Brake. And to start. Yun, no? Working na siya. Ano na. Medyo marami pang problema ito sa makina pero importante, buo na. At ayan, gumagana na yung busina. Tapos yung signal light, gumagana na rin yan. Pati yung kanyang brake light, no? Working na yan. Yun, no? Yan, at least kahit pa no, ano na to. At yun. Yun lang, no? So importante, gumagana na. Wala na problema sa harness. Okay na yung charging. Makina, follow na lang. Importante, yan na siya. Buo na. Alright, so yun lang. At bubuin ko muna to. Then, test road ko siya. Tignan natin kung ayos na. So, ito na. Tapos na. So, na-assemble na, no? Tignan natin kung okay na ba. Iyo. Tapos, start.
Yun, oh. Tapos, buksan natin yung park light. Iyo. Yan. Ganun na, no? Then, headlight. Yan. Okay, headlight. Tapos, signal light. Yun, no? Tapos, kabila. Yun. Working na lahat. Yun, no? Alright. So, sina. Magana na rin sa palgag. So, problema na lang is mga minor dito sa speedometer cable. Tapos, sa makina medyo malala. Marami pang dapat palitan. Pero, at least ito, working na. Working na rin yung preno. Yun. Yan, yung preno, no? Lakas na yung preno niyan. Yun, no? Alright. So, ayan. Ayos na. Na-test run ko na rin siya. Na-drive test ko na. So, yun. Pwede na itong maparehistro. So, yun lang po. JJ Humble Works. To God be the glory. At tinabot po tayo ng 2 days bago magawa itong motor.